Hi guys, welcome back again sa aking channel at welcome din sa kauna-unahan nating video sa taong 2025. For today, meron tayong Rusi Mojo 110 na i-convert natin para maging CRF 110 replica. Yung motor na to guys ay nabili ko lang sa murang halaga, no? At huwag na natin pag-usapan yung mga issue niya kasi baka humaba lang yung video natin kung isa-isahin pa natin, no? Nakakahiya kasi. So yun nga guys, bumili tayo ng CRF 110 2014 model. At dahil lang nakalagay sa papel ng motor ay kulay black, ang binili natin body kit ay black din, ano. Wala siyang kadating-dating pa ngayon. Bali, babawi na lang tayo pagka dumating yung in-order natin na decals. Kulang pa tayo ng upuan guys. Yung in-order kong upuan ay hindi pa dumarating. Ang andito pa lang ay yung mga body kit at yung fuel tank niya. So yung first step natin guys ay i-dismantle natin tong motor, no? I-delete natin lahat ng mga parts niya na hindi natin kailangan, kagaya ng kanyang fuel tank, ang kanyang saddle o upuan, ang kanyang top box. Marami tayong tatanggalin dito guys. Ito, saka ito, ang kanyang fender. So halos ang maiiwan lang dito guys ay ang kanyang frame, mga gulong, swing arm, at ang kanyang engine. A few moments later. Natanggal na natin lahat ng mga parts na hindi natin kailangan. Andito siya lahat, pinagsama-sama natin. Hindi ko alam kung itatapon ko na yan o ano. Sayang! Tanggal ko na rin yung footrest niya guys kasi hindi siya babagay dito pagka naiba ang setup ng motor. Bali, nakakuha tayo ng footrest na maganda, pang dirt bike talaga. Ilalagay natin siya dito.
pretty good. Yung mga tinanggal nating bracket guys dito, nilipat ko siya dito no, para may kakapitan yung ating front fender, tapos i-welding natin dito sa butterfly. Yung bracket na ginawa natin nito guys, galing lang din yan sa kinakabitan ng dating headlight nung Rossi Mojo pa siya. Tinanggal natin dito, kinuha lang natin yung bracket nya. So ngayon may kabitan na ang ating racing plate. Ayan guys, para matatag yung fender natin, lalagyan natin siya ng extra bracket dito. Yan, tutornilyo natin dito, tapos i-welding natin sa kanyang butterfly. Bali dun sa ilalim, binutasan ko na yan. Ito, tutornilyo na lang natin yan mamaya.
A few moments later. Magpapalit din tayo ng monoshock para pag dumaan tayo sa rough road ay maganda siyang mag-bounce. Bumili tayo ng TTGR brand pang Kawasaki Fury 250mm adjustable. So dahil guys mas mahaba ang shock ng Fury, kailangan natin mag-iba ng bracket dito sa taas, no? Kailangan natin sundin yung dati niyang ride height. So ito yung dating butas, dito na siya mapupunta ngayon. Naglagay tayo ng bagong bracket, i-welding natin dyan dito sa ibabaw. A few moments later. Maglalagay din tayo ng chain guide para kahit maluwag na yung kadena natin eh, hindi siya basta-basta matatanggal.
Nag-improvise din tayo ng bracket para sa kanyang fork guard. Ngayon naman mga bossing ay i-restore natin ang kanyang swing arm na inaanay. So ayan guys, na-strip to metal na natin ang kanyang swing arm. 80% ang kalawang, 20% ang bakal. Bali dito sa mga part na medyo maputi na, lilihain na lang natin yan guys, no. Pero dito guys sa mga part na medyo mas malalim na yung mga ukit niya dahil sa kalawang, kailangan natin siyang grinderin. Tapos ito ang ibabala nating disc, yung liha, para bumalik yung kanyang alindog. Sana all. Alright? One minute, 37 seconds later. Alright, malinis na siya ngayon. Pwede na natin siya i-primer at pintura ng glossy black. Ito pa yung isang issue niya guys, no. Yung lagayan niya ng bearing dito sa left side ay sobra na ng luwag. Kaya kailangan natin magpa-build up then magpa-repaste para yung ilalagay na bearing ay saktuhan, no. Bali siningil ako dito ng 1,200 kaya kinailangan ko pang isang layong mistisa kong kalabaw para lang mabayaran yung gumagawa, no. Nakakaya naman kung hindi ako makakabayad. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, no? Sa takip ng adjuster niya, papalitan na natin tong malaking washer na bilog na to, ano. Kasi ang pangit niyang tingnan. Gumawa ako ng panibago. Flat bar na makapal din, pero rectangle siya guys. Merong stopper, kabilaan. Ito ay ilalagay natin ngayon. Ayan, mas maganda siyang tingnan, alright? Okay. Lahat ng bracket na tatanggalin natin dito sa motor na to ay tatabi lang din natin, ano, dahil magagamit natin yan sa kakabitan ng ating mga body kit. Yung tinatanggal ko na yan mga bossing, mga idol, mga lodi, yan yung kakapitan ng ating fuel tank.
Bali yung sukat ng putol natin sa chassis ay 13 and 1/2 inches mula dun sa bracket na tinanggal ko kanina. Hindi tayo pwedeng sumobra, hindi rin tayo pwedeng magkulang dahil automatic sasablay ang trabaho natin guys. Yuki! Dito ka. Inilipat ko na rin yung lalagyan ng baterya kasi hindi na siya kakasya sa ilalim ng upuan. Dahil nga gusto ko maging road legal ang motor ko guys, gagawa tayo ng bracket ng kanyang tail light at signal light sa likod. Kukumpletuhin natin yung kanyang mga lights para hindi tayo mahuli, ano. At dahil may kamahalan ng Yoshimura muffler, bumili na lang ako guys ng SC Project, which is okay na okay din naman, ano. Alright, tapos na ang ating bracket mga boss. Pwede na natin tong isukat. Yung bracket natin sa unahan guys ay in-update ko ang pagkakagawa. Bali dinagdagan ko siya ng lalagyan ng ating headlight, turn signal, ignition, at dyan na rin natin ikakabit ang kanyang busina. Alright.
So another day na naman tayo guys. Dinala ko muna dito kay paring Arnel yung motor para maipaayos natin yung kanyang mga wiring. Para mapagana natin lahat ng kanyang lights. Aminado naman ako guys na mahina talaga ako sa wiring, no. Kaya nga dinala ko sa kanya yan. May kasabihan nga tayo, pag hindi mo kaya, ipagawa mo sa iba. Shoutout ko nga pala si paring Arnel guys. Nakita nyo naman kung gaano siya kalinis tumabaho. Napakalinis ng pagkaka-wiring dito sa motor. Bali kapitbahay ko lang po siya. Meron siyang vulcanizing dito sa kanila. Marunong nga rin siya maggawa-gawa ng mga motor, no? Signal. So ayan mga boss, gumagana na lahat yan, lahat ng kanyang ilaw including passing light, pati ang kanyang busina. A few moments later. So pagkatapos naman natin siya mawiringan, ginawan ko siya ng exhaust pipe para makakompleto na natin ang ating supermoto build. Napansin nyo kanina, meron siyang konting usok, no? Dahil nga yung ginamit nating exhaust pipe ay puro carbon na. Pinaglumaan lang to galing sa ibang motor. So bali yung design nito dati guys, yung pipe na to is yung dito lang siya nakadaan sa ilalim. Siguro galing siya sa Honda Wave, no? Hindi ko rin alam. Nahingi ko lang kasi tong pipe na to. So ayan nga, binalian natin siya ng paletter U dito, tapos pinakyat natin dito kasi nga style enduro ang dapat na maging itsura niya, kaya need talaga dito natin padaanin siya. Alright mga boss, good morning my neighbors. Good morning, my neighbors! So another day na naman po tayo, pero this time i-reveal na po natin yung naging resulta ng ating supermoto build project. Bali yung pagkakabit ng sticker guys ay hindi ko na pinakita sa inyo, ano, para ma-surprise naman kayo kahit papaano. Surprise, motherfucker! So eto nga, pupuntahan na natin yung motor dun sa garahe. Nanghiram muna tayo ng garahe kay Kuya Joe, shoutout nga pala. So natatandaan nyo ba yan mga boss? Yan yung dati nating project, no? Ito na siya ngayon mga boss. Ang ating CRF 110 replica. Pasensya na nga pala kayo, medyo maingay dito. Nasa tabi tayo ng basketball court. Hoy! Magulangan nyo! So ito nga po yung dating Rosy Mojo na gusgusin. Ngayon nagmukha na siyang sosyal at yayamanin, no? Marami akong pera, mayaman ako. Bininyagan ko nga pala siya sa pangalan Venom dahil kulay itim siya. Yun nga lang, sa lahat ng itim ito ang dumihin dahil dirt bike supermoto nga siya guys, no? Sobrang pogi. It's beautiful! So bali yung 820 guys ay birthday ko yan, no? August 20. Pina-customize natin ang ating decals. Sobrang angas ng forma niya mga boss. Bad boy na bad boy ang dating. I may be bad, but I feel good. Para siyang walang gagawing maganda sa kalsada, no? Siguro, kupal ka sa daan. So advice ko nga pala guys sa mga gustong mag-build ng ganito. Kung gusto nyong gumawa ng replica, hindi lang naman Rosy Mojo ang pwede.
kung meron kayong Rosy Corac, pwede nyo rin gawing ganito, ano. Bali yung frame kasi ng Rosy Corac at Rosy Mojo ay walang pagkakaiba. Pag hinubaran nyo sila, tinanggal nyo yung mga parts niya, parehong-pareho lang talaga siya ng chassis. Pati mga mags niya, swing arm at shock ay pareho lang. Kaya pwede din ang Rosy Corac. So guys, bago natin tapusin ang ating video, i-shoutout ko muna lahat ng aking subscriber. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. At doon sa mga bago lang pong dating dito sa aking channel, kung bago nyo lang nakita ang channel ko, paki-subscribe na rin po, ano. So yun lang, wala na pong iba. Thank you all for watching and God bless.